beloved Boss Mike Cervera. Utang ang alegasyon laban kay Hontiveros sa isang radio show kung saan sinabing 3 billion pesos umano Nako. ang isiningit na pondo ng senadora. Wala. Tinanggi ho mga kababayan. Ha? Tinanggi ho mga kababayan eh. Ha? Etong mga paratang. Nako, Manang Risa, liwanagin mong maigi yan. Dahil may mga pinapakita na mga budget, mga ginawa mo raw, galing daw sa in-insert mong mga budget sa pondo, mga kababayan ko, ha? Budget at BICAM insertion ang nagka-misunderstanding sila, Boss Mike. Ayun na nga. Di ba? Wala akong tiwala diyan kay Tunying, sabi ni Aicha. Ha? Amendments transparent kaysa insertion, patago o pasingit, sabi ni Saldi Magbalo, no? Grabe, no? Tina Sales, galit na mga DDS senators. Tunying, nagpagamit ba as usual? Ngayon na nga. Baka dito mga kababayan ko, eto na. Cover ginagawa niya. Tignan nyo ho, etong si Panutya, mga kababayan. Si Panutya ho, mga kababayan Eto ho, porke ho merong platform para magamit. Abay, eto ho yung galit na galit sa mga nagpaparinig daw. Pero ho mga kababayan, eto ho, ginagawa nito sa programang ito. Magparinig na magparinig. Pakinggan ho nito, baka eto mga kababayan ko, itong sinasabi ni Panutya, mga kababayan, baka naman, baka naman may kinalaman sa paglabas ni Katunying. Di ba? Baka naman, may kinalaman dito sa random na bigla-biglaan na paglabas ng issue para ho ibulalas itong kay Risa Hontiveros. Mga kababayan. Eto na. Pakinggan ho natin si Panutya. Pasok! Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Peke yung notaryo. Yung notaryo, hindi issue yun. Kahit na walang notaryo at dumating yung tao, hindi nakanotaryo yun, sukat na siya'y humarap sa kapulungan. At siya'y sumumpa. Yun na yun. At siya'y pinagtatanong ng kapulungan. Ano hahanapin mo pa ron? Hinahanap nga namin. Nasaan na ba si Gutesa? Nasaan na si Orly Gutesa? Yan yung hinahanap namin, Panutya. Di ba? Nasaan na ba? Bakit hindi nyo na mahiharap? Bakit nakansila yung pong hearing kahapon? Ano nangyari? Ano nangyari? Nagkagulo-gulo na ba kayo? Nagrambulan na ba kayo dyan sa Senado? Abay, mahiya naman kayo. Nagsabunutan na ba kayo dyan? Ewan ko. Mga kababayan, kahapon ho dapat ho, may hearing ho ngayon ho, mga kababayan ko, mukhang pati ho yung sa susunod na 1 linggo na magiging hearing, mukha hong mga kababayan, hindi na rin ho matutuloy So balikan ho natin, yung pong pinagtatanggol netong kanyang witness na si Orly Gutesa, hanggang ngayon ho, hindi pa rin ho nagpapakita, mga kababayan ko. Hanggang ngayon, wala pa rin ho pinapakitang pagmumuka. Ito hong si Gutesa, mga kababayan. Di ba? Oo. Loko ka, Catherine Galpo, Hahanapin mo pa yung notaryo kahit na walang notaryo yun. Hindi na nga yung notaryo ang hinahanap. Ang hinahanap namin, nasaan si Gutesa, yung iyong witness? Bakit hindi na nagpapakita? Di po ba mga kababayan ko? Nasaan na? Sabi ni Jai, demolition job. Yan, labang kay Senator Hontiveros. Yung Panutya, itsura pa lang. Nakakasira ng araw. Grabe ka. Talaga naman. Lalo na pag nakita mo yung congressman na anak nito. Pag nagsama sila ang dalawa, sigurado mga kababayan, parang nagkaroon ng nagkaroon ng Philippine hair competition. Ito na. Hindi nawawala yung visa nung kanyang salaysay. Kahit punitin pa yung papel. Sabi, pinatigil na po ni BP Soto. Kasi, Marcoleta bias po. Talaga ba? Bias kasi, halatang halata naman Ito na.
Wala na yan eh. Kasi nagsalita na. Oo nga, ba't mo naman pupunitin? Nandun eh. Nagsabit ako na. Oo. Tingnan nyo ho, mga kababayan ko, dito ho dinadala ni Marcoleta sa itong platform na to ng Net25. Oo, yung kanya hong mga nais na sabihin o karagdagan sabihin o meron po ho siyang pariringgan na kapwa niya politiko. Ganun ho, mga kababayan. Gago ka, Benji Bernardo Merong isang abogado narinig ko, Sen. Ang sinumpaan daw po ni Gutesa ay magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. Ayun na nga. Yun na nga inaantay natin, bro, tags. Bakit wala? Flor Castellan. Ano? Ha? Hanggang ngayon, Bentong, wala pa rin, ano? Jing Martin. Maricela Serio Manuel. Di ba? Patricia Bestudio. Wala. Hanggang ngayon, hindi pa ho natin nakikita uli yung kanyang pagmumuka. Di ba, Suset Tabor? Wala eh. Hindi pa rin lumalabas eh. Di ba? Eto si Bentong. Grabe ka ha. Di ba ba? Nasaan na ho? Yun, palabasin nyo muna. Palabasin nyo muna yung pong nagngangalang Orly Gutesa na inyong witness at ipaharap ninyo sa Blue Ribbon Committee uli nang matanong kung ano ba talaga ang katotohanan sa kanyang mga pinagsasabi. Dahil ako po ay naatat lang din. Ano po? Sa totoo lang. Naatat lang ako doon po sa mga pinagsasabi ni Orly Gutesa. Di ba? Makikwan. Ayun, mga kababayan. Rizalino Oliver. Wala. Baka ho dyan. Dahil siguro napapahiya na ho si Panutya. Kaya ho to the rescue. Ito hong si Katunying para iligtas itong si Panutya, mga kababayan ko. Tingin ko gano'n ang style, i-divert dahil payang-paya na ho si Panutya diyan po sa Senado, mga kababayan. Halatang halata na ho, mga kababayan. Ito na, mga kababayan ko. Puntahan ho natin itong grabe nangyari dito sa may Cebu. Nakakakilabot ho, mga kababayan ko. Nakakakilabot po ito. Kung maaari po, mga kababayan nako, nagkaroon daw ho ng mahiwagang nangyari. Na bigla-bigla daw ho, mga kababayan, dito sa Cebu, nagkaroon po ng mga butas. Laka, mga kababayan ko. Sinkhole, mga kababayan. Nagkaroon ng mga sinkhole ang Cebu ngayon. Nako, eto na. Pasok na natin. Pampung sinkhole o magkakahiwalay na sinkhole sa Cebu. Alaka. Kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. Ayan na ho, mga kababayan, nakakatakot ito, paano ho, mga kababayan, kung hindi ho natin napapansin na magkaroon ng sinkhole yung ating mga ilalim ng bahay, yung ating ilalim ng mga condominium, yung ilalim ho ng mga building. Halaka, mga kababayan, nakakatakot ho ito. Nakakatakot. Nagsulputan ng 20 sinkhole o magkakahiwalay na sinkhole sa Cebu. Kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. Sabi ni Brotax, mag-like naman kayo. Mag-like kayo. Mag-like kayo. Suset Tabor, mag-like ka na. Agnolem Prias, Nabik 14, mag-like muna kayo. Ito na. Ay nadiskubre rin ang active fault line. Live mula sa Bogor Alaka. City. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, saan nakita ang fault line na yan? Jess, sumama ang News 5 sa taga-FIVOX at Office of the Civil Defense para sa pag-iinspeksyon dito sa barangay Dakit sa Bugos City. Nadiskubre ang isang active fault line sa nasabing lugar. Grabe, Itinuro ng active fault line, mga kababayan, na discover, ibig sabihin, hindi ho nila alam na meron hong fault line. Bagong-bago hong discovery ho ito, mga kababayan ko. Paano ho yung mga dadaanan nito, kung natayuan na ho ng mga bahay, gusali, at kung ano-ano pa, mga kababayan, na dapat ho iniiwasan ho talaga
yung ganitong mga fault line, mga kababayan, dahil ho delikado. Pagka ho nagkaroon ng lindol, mas malakas ho ang yanig kapag ka ho nandito kayo o malapit kayo sa fault line. Nako, grabe. Kaya nga ho mga kababayan ko, kapag ka ho yung property nyo ay malapit o nandiyan ho, sakop ng fault line, mga kababayan, ang hirap ho ibenta niyan. Oo, sa totoo lang. Ito na. Taga Fivox ang bahagi ng fault line na nasa 10 bahay ang nakatayo sa lugar na dinaanan nitong fault line. Nako. May haba itong 30 hanggang 40 kilometro. Ipinakita ng ilang residenteng nakatira sa bahay na dinaanan ng fault line na wasak at nagkabitak-bitak ang kanilang mga pader. Kita nyo mga kababayan ko, no? Grabe, no? Ganyan ho mangyayari. Ayon sa Fivox na di na ligtas tirhan ang mga bahay na nakatayo sa active. Nako, kita nyo mga kababayan ko, mga simentado. Magaganda pa naman, no? Malalaki yung mga bahay ho, mga kababayan, no? Pero ho, hindi na ho ligtas ho natirhan yung mga ganyan. Lalong-lalo na kapag ka ho nga, sabi ko, nasasakupan ng fault line yung inyong mga pinatayong bahay. Nako, patay na. Fault. Narito ang bahagi ng Nako. panayam ng mga taga Fivox kanina. May iwasan na yung pagtatayo ng mga struktura. So we recommend actually 5 meters buffer zone on both sides of the fault. Yun po yung nirecommend natin na hindi magtayo ng struktura. Kasi kung makikita naman natin yung mga damages na ginawa ng paggalaw ng fault, hindi talaga may iwasan yung masira yung bahay o struktura na nakatayo sa ibabaw ng fault. Nako. Ayan na, mga kababayan, nakikita nyo ba? Lakyan natin, ha? Ayan ho, mga kababayan, ho. Abay, napakarami ho na ganito hong naglitawan sa Cebu ngayon, yung mga butas-butas na ganito. At, mga kababayan, nagkaroon ng tubig. Oo, matindi, no? Jess, nagsulputan naman ang mga sinkhole sa Cebu. Sa Daan Bantayan, 5 ang tumambad na sinkhole. Grabe, oh, mga kababayan ko. Salt water ho yan. Isa dyan ang namataan sa Barangay Paypay. Nasa 3 hanggang 4 na metro ang lalim nito. Grabe, oh. Sumasailalim na ito sa pagsusuri. Paano, yan nga ho, mga kababayan ko yung sinasabi ko sa inyo. Kung paano ho, kung yung butas na ito ay natapat ho sa ilalim ng inyong bahay na pinatayo. Abi, grabe ho, mga kababayan, ano. Ito, isipin ho ninyo. Yung laking lawak ng butas na ito, mga kababayan ko, kung ito ay natapat, nataon, na nandiyan po, lumabas sa ilalim ng inyong bahay, yari, gibaho yung bahay nyo, sigurado, delikado. Lalamunin ho kayo ng lupa, no? Mga kababayan, ito na. Expedition Doctor ng Philippine Mount Everest Team na si Dr. Ted Esguera. 15 sinkhole din ang nakita sa Barangay Manyo sa bayan naman ng San Remigio. Kita nyo mga kababayan, napakarami ho eh. Bawat barangay ho napakarami. May 20, may 15. Nako, grabe. Jess, makikita nyo nga sa video ang tatlong palapag na bahay na kakagawa lang ay dahil nga sa matinding pagyanig ng lindol nitong Martes ng gabi ay yan yung naging resulta. Patay, mga kababayan, kakatapos lang hong gawin ng 3 palapag na bahay, malas, ano? Malas ho, mga kababayan. Biruin nyo, 3 palapag, nasira lang. Malamang ho, mga kababayan, yung 3 palapag na yan ay hindi po bababa ng mga 7 milyon ang ginastos niyan. Ano po? Depende po sa mga gamit na ginamit sa pang-finishing. Nako, mga kababayan, no? Ang sakit niyan. Bumigay yung lupang kinatatayuan itong bahay at ang 6 na mga sasakyan na nasa ilalim na nakaparada nito ay natabunan din. Alaka, 6 pa na sasakyan, mga kababayan, ang nakapark ho sa ilalim ay natabunan. Grabe. 6, mga kababayan, ano? Baka naman kontraktor ito. Maraming sasakyan, ano? At itong kinatatayuan ko, Jess, makikita mo, ito yung lugar kung saan nakitaan na nadiskubrihan ng taga Fivox na may fault line. At kaya naman maraming mga bahay dito ang sa makikita nyo ay nawasak
Ala At ka. matapos nga itong madiscover na may fault line, ang lugar na ito ay ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ng Bugo City na ang i-force evacuation sa lahat ng Nako. mga apektadong residente. Ayan, forced evacuation na daw mga kababayan. Oh, sa ayaw at gusto ninyo, kayo'y i-evacuate dahil nga delikado na ho yung pong lugar kung saan nakatirik ang inyong mga bahay. Our beloved Boss Mike.